Morning mga kabrid, magandang morning sa inyong lahat. Ito, panibagong araw mga kabrid, panibagong pagpapakita na naman ng rooster care dito sa ating munting backyard ng pag-aalaga ng manok mga kabrid. So ongoing yung pagpapakain nila mga kabrid. Samahan nyo ako, mag-update tayo sa ating munting backyard channel ng pag-aalaga ng manok dito sa sa araw na ito mga kabrid. So tara, samahan nyo ako. Isa-isahin natin, ipakita ang kanilang kalagayan habang sila ay kumakain. So tara. Bagong lahat mga kabrid, pag-intro muna tayo. Mga kabrid, panibagong pagpapakita na naman ng kalagayan ng ating manok. Rooster care mga kabrid, kasalukuyang pagkain nila. Ito, bago natin sila pakainin mga kabrid, minomonitor natin yan. And then habang kumakain sila mga kabrid, minomonitor natin yan. May mga may mga proseso tayong ginagawa sa pagpapakain ng manok nating mga kabrid. Yung oras, yung limited time, tapos monitoring kung sino ang medyo mapili sa pagkain, kung sino ang medyo matakaw mga kabrid, kung sino ang medyo sumasabay or nakakaubos agad ng ating 40 grams to 45 grams sa umaga mga kabrid. So ito, pakita ko sa inyo yung kalagayan nila. Yung mga inahin natin ng mga nangingitlog, hindi natin yan pinaliguan mga kabrid. Hindi natin pinaliguan yan kasi nga marireset yan or babalik siya sa dati. Halimbawa nangingitlog na sila, para bumalik siya sa dati, pinapaliguan po ang mga inahin. So hindi natin ginawa yan kasi sayang, nangingitlog. Kailangan natin ang mga itlog ngayon mga kabrid. Sa panahon ngayon, napakamahal ng mga bilihin. Sila yung pansuporta natin. Nagtitipid tayo kabrid. Nagtitipid tayo sa ating sitwasyon ngayong araw. May mga nire-repair na tayo paunti-unti kasi hindi naman tayo 100% sa pagre-repair ba. Kung ano lang yung available. Halimbawa, makakuha tayo ng mga ganito. Kabrid, lagay natin. Pagkapos, hanggang dyan lang muna. Ganun yung pag-aalaga. Sa ganito. Nilalagyan ko siya kasi pumapasok sa ilalim yung ulo nila. Natatanggal yung lagayan. Kaya hinarangan ko dito para lagi lang silang nakatayo ng natural. May tendency kasi na pag nasanay silang laging yumuyuko para pumunta rito sa ilalim mga kabrid, mayroon silang physical defects pagdating ng araw or pagdating ng panahon. Pag nakasanayan nila, doon sila nadidevelop ang mga kuba-kuba ba. Bukod sa mabababa na yung manok, hindi sila makapag-develop kasi lagi silang nakayuko. Nilagyan natin ito para hindi sila pasok ng pasok sa ilalim, para yumuko. Kailangan nila laging nakaano lang para yung development na kanilang structure or yung forma ng ating mga alagang manok is laging nasa tama mga kabrid. So tara, punta tayo sa baba. Mag-sharing na rin din tayo sa ating kalagayan ngayong araw. So yan, medyo makalat pa kasi nga nag-repair tayo. Kita nyo nga kabrid ang repair natin dito. Ayan siya binakura na natin yan. Tapos yung screen dito kabrid, di ba may screen yan dyan, cyclone wire, nilipat natin dito sa likod. Ayan siya ito na siya hanggang doon yan sa likod. So tara, samahan niyo ako, maglakad-lakad tayo pababa habang sila ay kumakain. Naririnig niyo ba yung lagatik ng mga kanilang kainan? Ganito ang pag-aalaga, rooster care nga ika. So monitoring before and after, and then nasa middle ba yung sa gitna habang kumakain sila. Minomonitor pa rin natin yung kabrid. Minomonitor pa rin natin. So tara. Yan. Yung bantay natin kabrid sa gabi, 2 aso. So tara. Mga ano yan, pinaliguan ko rin yung aso kabrid. Pinaliguan ko rin. Ang ginamit ko rin pampaligo sa kanila is yung sa manok, yung pinag-anlawan ng manok kasi may mga gamot yun. Ang aso natin gawa ng free. Hindi ko tinatalian yung aso kasi nga pag tinatalian ko sila kabrid, mas lalo silang tumatapang, which is alarming para sa mga, syempre hindi natin maiwasan na halimbawa na lang kasi nga kahit sa aso mayroong sinasabing yung bang parenting, kasi responsibilidad mo pag nakakagat yan or something na nakadisgrasya. So kung nakikita natin sa mga alagaan natin na nadidevelop natin ng aggression or nagiging agresibo sila sa ginagawa nating proseso sa kanila, palitan natin, itigil natin yun kasi tayo ang mababalikan nun. Halimbawa,
sinasanay natin ang mga alaga nating manok para maging agresibo or matatapang, ikaw ang maano niyan. Sa'yo yung puputok. Kagaya sa akin, pilit kong inaalis yun sa kanila. So, yan, yung mga kamay natin. Kailangan sanayin sila sa hawak. Kasi para hindi ma-develop yung pagiging sobrang agresibo. Kasi nga, nagde-develop tayo ng manok na mababait. Kagaya nito, nakakalapit tayo. Hindi siya namamalo. Ang mga manok na ito mga kabreed, mga game fowl, matatapang, namamalo ang mga yan. So, tayo bilang breeder, channel na ito, Roster Care, dinidevelop natin ang isang malusog na manok na mayroong history or linyadang namamalo or mga hybrid. Inaalis natin yon sa mga prosesong ginagawa natin sa pag-alaga. Pag sila ay mga matatapang or agresibo, dito sila sa cording area. Dito natin sila nilalagay. Pag mababait na sila, kagaya niya, no, napaka-agresibo yan, mga kabreed. Napaka-agresibo. Dinidevelop natin yan para maging mabait. Kagaya din nitong isa. Buti ito nahahawakan na. Yan. So, mapansin nyo, yung mga manok natin talaga naka-properly tali, mga kabreed. May iksi ang kanilang tali kasi para mas mabilis silang bumait. Pag mahaba ang tali sa cording area mo, malawak ang range nila. Andun pa rin yung pagiging mailap at matapang nila pag mahabang tali. Pero pag medyo maiksi, mas mabilis-bilis silang bumait, mga kabreed. So, masikip pa rin tayo sa backyard na ganito, mga kabreed. Tapos yung manok natin is 49 piraso. Medyo masikip pa rin. So, ginagawa natin ang paraan para makapag-develop tayo ng tama at magamit natin ang tamang space sa mga alaga nating manok, mga kabreed. So, ano yan siya? Siyam dito. Siyam. Tapos, dito, 5. Kita mo to, kabreed? Ayan. Dinidevelop natin yan na maging mabait. Sobrang ilap niyan, kabreed. Kasi andun siya sa period na nagbibinata siya. So, doon naman tayo pumapasok ang pag-aalaga natin na may kasamang pagdidevelop, mga kabreed, sa kanilang kailangan lalaki sila na yung behavior na pagiging mailap ay maalis na natin. Kailangan maano natin siya, maging isa siyang manok na tinatawag na will behave na manok, mga kabreed. Kailangan ganun kasi pag will behave na siya, pwede na naman natin siyang i-live stream. Ang mga live stream natin, mga kabreed, ang ginagamit natin sa live stream natin is yung mga will behave lang na manok. Huwag tayong gumamit sa live stream ng yung namamalo. Huwag, kasi maapektuhan ang live natin. Kaya mostly yung mga live stream ko, minsan iisang manok lang. Tsaka may isang lugar lang silang kinalalagyan. Kasi pinapakita ko sa mga tao na dapat sinasanay natin ang mga alaga natin. Pinapakita ko sa viewers na sinasanay natin silang maging mabait. Pag mabait na siya, tinitesting natin siyang ipakita sa mga viewers. May mga viewers kasi, mga kabreed, na makapanood lang ako dati, makapanood lang ako ng manok na ganyan, no, ng ganyan. Masarap na yun pagmasdan, kabreed. Sa mga may passion or mahihilig sa hayop, napapaisip kami pag nakakapanood kami ng manok, lalo na ako, paano niya kaya ito pinalaki? Paano niya kaya pinalaki yung manok na ganito? Ba't ang bait? So, parang ang sarap. So, may mga taong nakakatanggal tayo ng stress sa kanila or nakakapagbigay tayo ng entertainment sa pagpapakita lang ng video. Minsan, halimbawa naka-live stream ako doon, kabreed. Kahit naka-live stream ako doon, nagdo-double time ako. Kaya mostly ang mga live stream ko is parang hindi siya nagre-responde. Dahil, kabreed, gumagawa ako dito. Gumagawa. Tapos, sisilipin ko lang yon, re-reply. Sisilipin ko lang, re-reply ang mga live stream. So, minsan after na ng live, ititingnan ko kung sino yung mga nag-chat, kung sino yung mga, halimbawa yung mga channel din yon, yan, papasyalan ko yun, magpapasalamat ako, kabreed. At the same time, nakakabalik din ako ng view sa kanila, mga kabreed. So, nakakapagsuporta din ako sa kanila sa ginagawa nilang pagsuporta sa akin sa live stream. Parang ganun ba, kabreed? Tapos, pag may mga comments, minsan sina-shoutout natin yan. So, ayan. Ang sistema ko sa daily ba, isa, bago magpakain, tingnan ko muna habang kumakain
tingnan ko muna. Inuurasan ko. Tapos after magkumain, kabrid, titingnan ko pa rin yan. Lagi lang ako nandito, kabrid. Lagi lang ako nandito. Sa sobrang pag-aalaga natin ng manok, nung may pagmamahal, may mga CCTV na yan. Tapos linagyan natin ng aso. Ginawa natin ang aso ng bahay. Ayan, sa gabi dyan siya. Yun, pinapapunta ko siya dyan. Sinasarado ko dun para dun sa matulog. Para maging komportable siya, nilalagyan ko ng papag. Yan, mga sako. Para, siya, comfy. Dyan siya lagi. Ayaw niya naman dun sa loob. Gusto niya talaga bantay. May mga asong ganun ang behavior. Yung isa, gusto niya dun sa loob. Tapos yung isa naman, gusto niya dito sa labas. So, mayroon din tayong itik, kabrid. Hindi lang tayo, manok, kabrid. Mahilig talaga tayo sa hayop. Meron nga tayong goldfish. Meron tayong itik. Tapos, ayaw nating magbinta. Hindi tayo nag-alaga para magbinta talaga, kabrid. Hindi tayo. Mapapabinta talaga siguro tayo pagka wala nang makain ang mga manok natin. Ganun lang siguro ang magiging sitwasyon. Hindi natin maiwasan ma-challenge tayo na ganun. Pero kung hanggat maaari, yung pinaghirapan mong palakihin mula itlog, kabrid, yung effort natin sa pagpunta sa kanila sa incubator, sa hatchery, yung pag-ilaw-ilaw natin sa gabi, yung 2 months na kailangan walang tigil sa pagkain, kasi pag nabitin ang sisiw, nababansot. Yung mga vitamins, yung mga proseso, combo, yung mga kailangan nila, mga tabletas. Pag nagkasakit, halos kargahin natin. So, parang masakit sa kalooban na malalayo sila. Kaya, ito, yung pag-alaga ng manok, hindi lang basta pag-alaga, kailangan lagyan mo ng importansya at pagmamahal, kabrid, sa pag-alaga. So, ayan siya. Ayun yung itik natin, kabrid. Malalaki na. Nabili namin yan sa kalsada. Yung nagtutulak ng kariton, kabrid. Nagtutulak ng kariton. Nabili namin yan. 2 sisiw. Inalagaan ko. Yan, laki. Parehas lalaki, kabrid. Parehas lalaki sila yan. Lakad lang ng lakad. Ano yan? Pag natatapon sa taas yung pagkain ng manok, pinupulot agad nila. So, walang tapon. Ang ating diyan lang sila. Tapos, yung mga kanin-kanin ba? So, hanggang dito na lang ang munti nating pag-update. Maraming salamat sa patuloy na pagsabay. Ito, maaaring nagiging halos magkakapare-parehas kasi yung yung sistema natin is, ang aim lang natin is mapabuting alaga natin. Minsan yung sharing natin, for some reason, medyo ang dating pare-parehas. Ang lang natin, aktualan. Wala tayong binabasang script na para sabihin sa mga manonood, para maging maganda lang ang video. Ang ginagawa natin, aktual, kabrid. Kukuha lang tayo, aktual tayo mag-update. Hindi tayo gumagamit ng mga kung ano-ano dyan, kabrid. Wala tayong ginagamit ng mga script para basahin. So, maraming salamat. GPC Rooster Show. Another day, another vlogs. Thank you po. Live and breathe with peace in your eyes. GPC's here for the